sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Elmer Pinili, alas 4:10. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mabalita ngayong araw ng Huwebes at 30 ng buwan ng Hulyo. Pangulong Bongbong Marcos may go signal na sa BIR para isumite ang tax records ni Vice President Sara at Attorney Mansa Carpio. Pag-upa ng gunman sa halagang 5,000 piso ni VP Sara Duterte, gimmick lamang para ilhisang issue ng impeachment trial, ayon yan kay Congressman Terry Ridon. Utos naman ni Pangulong Bongbong Marcos na alisin ang systems loss charges sa konsumo ng kuryente, malabo pang maramdaman ng consumers. Ayon naman sa Department of Energy, kontrapel. Hirit na taas pasahe sa jeepney, bus, UV Express taxi at motorcycle taxi binubusisi ng LTFRB. Committee chairmanship sa dalawang nakulong na senador, Senator Jingo Estrada at Senator Marcoleta. Dinipensa naman ang liderato ng Senado. DPWH Secretary Vince Dizon napamura sa dike project sa Davao na natenga ng 7 taon. Tagal. Pag-aresto naman sa mga hackers at mga nasa likod ng online threats, ipinag-utos ni PNP Chief General Nartates. Male-maletang marijuana sa halagang higit 62 milyong piso na sabat sa NAIA, 4 arestado. Naku, yung dalawang paborito mong Bugatti sports cars na ibenta na ng Bureau of Customs. Etong at lakay, retiradong pulis inambush sa Nueva Ecija dahil sa away sa lupa. Patay tayo. China muli nagpalipad ng rocket pangkalawakan. PhilSA nagbabala naman sa pagbagsak ng rocket debris. At ngayon sa detalye na ating mga balita. Kinumpirma ng Malacanang na binigyan na ng otorisasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang BIR, si Commissioner Charlito Mendoza, para isumite ang tax records ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manasseh Carpio. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, ang hakbang ng Pangulo ay batay na rin sa sinasabi ng batas at sinusunod lamang ang proseso. Katwiran ni Jose Castro kung ito ay magiging daan sa paglabas ng katotohanan, ay hindi magiging hadlang ang Pangulong Marcos. Narito si Jose Claire Castro. So kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Atty. Mans Carpio, at ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan.
Samantala sa posibilidad na maakusahan ang Pangulong Marcos ng political motivation, sabi ni Castro hindi naman na ito bago dahil sa lahat ng gawin ng Pangulong Marcos ay sinasabing pamumulitika, lalo na kapag merong tinatamaan. Datong muli si Yusek Claire Castro. Saan pupunta? Saan gagawi ang Pangulo? Kahit ano pang sabihin ng iba. Basta ang alam ng Pangulo, siya ay tumutupad sa proseso, siya ay tumutupad sa batas, kahit siya pa ay paringgan o bigyan ng negatibong impresyon, hindi matitinag ang Pangulo. Samantala, mas magiging malinaw na ang pagtalakay sa umano'y maling paggamit sa pondo ng Office of the Vice President at Department of Education sa susunod na impeachment trial. Ito'y dahil ihaharap na ng prosecution bilang testigo sa paglilitis ang ilang mga opisyal ng Commission on Audit, kabilang rito sina Roderick Wamil, former State Auditor of COA ICFAO o Intelligence and Confidential Funds Office, Celine May Del Campo, kasalukuyang State Auditor ng COA ICFAO. Ayon kay Lead Prosecutor Congresswoman Jerville Luistro, sila ang magpapaliwanag sa milyong-milyong pisong disallowances na inilabas sa mga umano'y bogus na pangalan gaya ng Mary Grace Piatos, Milky Sequoia at iba pang pangalan mula sa Chichirya family. Matatandaang sa isinagawang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability noong 19th Congress na pag-alaman ng COA na ginastos lamang sa loob ng 11 araw ang 125 milyong pisong confidential funds ng OVP noong 2022. Malungkot na mga balita, misis. Abay, malabo para maramdaman ang pag-alis sa paniningil ng system law sa mga consumer sa kabila ng pahayag ng Pangulong Marcos sa kanyang SONA noong Lunes. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Energy Undersecretary Rowena Guevara, kailangan pang balansehin ang nais ng Pangulong Marcos dahil sa pangamba nito na hindi na rin kumita ang mga distribution utilities gaya ng Meralco kung sasaluin nila ang buong system loss. Sakaling maisabatas ang pag-alis sa paniningil ng system loss charges sa mga consumers, jackdown na tatamaan ang distribution company o electric cooperatives na posibleng dahilan ng pagsasara ng kanilang negosyo. Bagamat hindi ito agad maibababa sa 0 peso, maaari niyang masigil muna sa pinakamababang halaga. Nato si Energy Undersecretary Rowena Guevara. Ang sinabing presidente, zero ang i-charge sa consumer. Yes. Opo. Ang i-charge. Opo. Ibig sabihin, may magbayad ng systems loss na yun at hindi consumer. Yun ang punto ni presidente. Opo. So, Pag nangyari yun, i-charge mo sa distribution utility. Opo. Opo. So, Papawasan ng profits niya. kayang zero, pero may magpapasan. May Papasan ng distribution. May magpapasan. Oo. Sila mismo. Kaya po. Napakabigat ng pinapasa ng mga consumer dahil sa pagbabayad ng system loss na hindi naman nagamit. Ito ang pahayag ni Senator J.V. Ejercito sa pagdinig ng Senate Committee on Energy. Ayon kay Ejercito, dekada na ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law, ngunit hindi nito naihatid ang ipinangakong mas murang kuryente para sa mga Pilipino. Inihain nito ang Senate Bill numbers 2342 at 2343 na naglalayong alisin ang mga singil na anyay patuloy na nagpapabigat sa bayarin sa kuryente. Tugon nito ng Senado sa panawagan ni Pangulong Marcos na magbalangkas ng batas para tanggalin na ang pagsingil ng system law sa mga consumer. Narito si Senator J.V. Ejercito. Noong panahon po ni Pangulong ni Fidel Ramos, dahil po sa krisis na kinakaharap, nagkaroon ng purchase power agreement para maitayo kaagad ang mga power plants. Ngunit ilang taon
ilang dekadang pinasan ng sambayanan. Yung mga enerhiya kahit na hindi po ginagamit ay ating pong pinagbabayaran. Matagal ho nating pinasan ang mga epekto ng PPA at hindi po natin makakalimutan. Sana'y natuto na tayo noong panahon na yon. Kaya kung may nagtatanong ngayon kung sino ang sasalo sa system losses kapag hindi na ito pinasa sa consumers, ang sagot ay hindi ang ordinaryong Pilipino. Tungkulin na ang ating energy regulators na tiyakin na makahanap ng patas at makataruang mekanismo. Hindi dapat pagbayarin ang mga consumers sa kuryenteng hindi nila nagamit at wala silang pananagutan sa pagkakawala nito. Tumpak, Senator J.B. Ayers ito. Naman. Samantala, dinepensa naman ni na Senate President Wina Gatchalian at Senator Tito Soto ang pagbibigay ng committee chairmanship sa dalawang senador na nakulong na sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Rodante Marcoleta. Ayon kay Senator Soto, bahagi pa ng patakaran sa Senado na lahat ng senador ay nabibigyan ng committee chairmanship anuman ang kanilang katayuan sa kasalukuyan. Sinabi niya na kailangan din nila ng komite dahil dito manggagaling ang sweldo ng kanilang mga empleyado. Samantala, sinabi naman ni Senate President Gatchalian na senador pa rin sila kahit sila ay nakakulong. Hindi man anya nila magampanan ang kanilang tungkulin, ay maaari naman ang vice chairman ang magpapatakbo nang ibinigay sa kanilang chairmanship sa mga komite. Narito si Senator Tito Soto at Senate President Win Gatchalian. Patakaran sa Senado yun na aside from the office of the senator, kailangan may committee so that that is the budget of the committee is where the employees of the senator grows their salaries. Well, senator pa rin siya, no? And somebody should a member siya ng minority. So lahat ng member ng minority mabibigyan ng committee. But may vice chairman naman who runs the committee. So in that sense, para tumakbo yung committee, yung vice chair ang magpapatakbo ng committee. Eh kung gawin na silang vice chairman, huwag chairman. Baliktad na lang. Baliktad. Pwede ba? Hindi ba sila bibigyan ng budget pagka vice chair lang sila? Oo. Samantala, nagharap ng petisyon si Senador Jinggoy Estrada sa Sandigang Bayan na humihiling na payagan siyang makapaglagak ng piyansa kaugnay ng kanyang kinakaharap na kasong plunder. Ginawa ng mambabatas ang hakbang 2 araw matapos ibasura ng anti-graft court ang kanyang mosyon na itakda ang halaga ng bail para sa nabanggit na kaso. Ayon sa Sandigan Bayan, ang tinutukoy na kahilingan ay premature hanggat walang nakapending na petition for bail. Kaya naman nagsumite ng petition si Estrada para hilingin ang pansamantalang paglaya o temporary liberty. Sa isang statement, ipinahayag ng mga abogado ng senador na walang matibay na ebidensya na magpapatunay na ang kanilang kliyente ay nagkamal ng mahigit na 573 milyong piso mula sa flood control at infrastructure projects. Idinagdag ng depensa na hindi totoo ang akusasyon na si Estrada ay humiling ng hingi o tumanggap ng kickback o komisyon mula kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na galing sa mga naturang proyekto. Kinwestiyon din ng mga abogado ng senador ang paratang ng prosekusyon na nademand ng kaparehong pabor ang mambabatas mula kay dating Bulacan 1st District Engineering Office District Engineer Henry Alcantara. Dahil ang evidence of guilt ay hindi malakas, binigyan diin ng depensa na makatwiran lamang na payagan ng akusado na makapaglagak ng piyansa. Si Estrada ay 3 beses nang nakasuhan ng plunder sa nakalipas na 25 taon. Napamura na naman sa sobrang pagkadismaya si DPWH Secretary Vince Dizon matapos inspeksyonin ang natenggang proyekto sa Talomo River sa Barangay Bangkal, Davao City. Noon pang taong 2019, sinimulan ang construction ng DICA project.
Pero sa loob ng 7 taon na hindi pa natatapos. Sabi ni Secretary Dizon, kung natapos lang ang proyekto ay mabibigyan sana ito ng proteksyon ang mga residenteng nakatira malapit sa ilog sa panahon ng malakas na buhos ng ulan o kaya may mga pagbaha. Dahil dito pinagutos ni Secretary Dizon ang paghuhukay sa nasabing ilog para mapalaki at mapalawak ang kapasidad nito. Narito si Secretary Dizon na napamura na naman. Utang na, 7 taon yung hindi ginawa to. Diyos ko. 2019 pa to. Ito. Tapos wala nang ginawa dito. O, yun ang problema. Utang na talaga. Kitang-kita mo, mataas doon. Dito mababa. Eh, ba't hindi pa pinantayan lahat? Oh, anak mo. Tinago nila yung pera. Kasi kung may dugtong na indirect na yan, hindi magkakita ganito eh. Totoo yan. Kung di ninakaw yung pera, dapat wagang ganito eh. Si Bakin, yung sino nagnakaw? DPWH official na nandyan. Samantala, halos 7 sa bawat 10 pampublikong paaralan sa buong bansa ang nakatayo pa rin sa mga lupang hindi pa nakapangalan sa Department of Education o DepEd. Batay sa datos ng 2nd Congressional Commission on Education, aabot sa 69% o 32,424 na pampublikong paaralan ang wala pa ring titulo ng lupa sa pangalan ng DepEd. Malayo ito kumpara sa 7,075 na paaralan o 16% lamang na nailipat na ang pagmamayari ng lupa sa ahensya. Samantala, 7,373 na paaralan pa ang nasa proseso ng paglilipat ng titulo habang 19% naman ng mga paaralan ang wala pang titulo. Ayon sa EDCOM2, malaking hadlang ang hindi pa paglilipat ng titulo ng mga lupa dahil naantala ang mga proyekto sa pagpapatayo ng mga bagong silid-aralan kahit may nakalaan ng pondo. Babalikan natin ang ilang pang detalye na ating mga balita. Pag-aresto sa mga hackers na gumawa ng kaguluhan. Lumika ng kaguluhan sa nakalipas na sora ng Pangulong Marcos. Iniutos ni General Artates na arestuhin mali-maletang marijuana na nagkakalaga ng 62 million pesos. Nasabat naman sa NAIA 4 katao inaresto. At abay yung napakagarat na pagandang sports cars na Bugatti Awanin. na ibenta na ng Bureau of Customs. At retiradong pulis naku, dahil naman sa away sa lupa, inambusan Nueva Ecija patay. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik dito sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Kuya Larry Francisco, aloha. Alas 4:28. Ang oras na yan ay